araw na ito sa aming pagbabautismo. Dalangin ko, Lord God, na napaka dakila, Lord God. Lord God, ang gagawin mo sa aming buhay. Lord, amazing, Panginoon God, na mula sa lugar na ito, Panginoon God, sa aming pag-uwi, Lord, kahit kami, Lord God, ay mamamangha kami, Lord, kung paano na kami, Lord, nakakaramdam ng kalwalhatian sa aming buhay, Panginoon God. Lord, maraming salamat sa bawat isa narito, Panginoon God, na mananagumpay, Panginoon God, at Lord, sa aming pag-uwi ay tunay nga, Panginoon, ay makamta namin, Lord, ang aming hinihiling para sa bawat isa sa amin. Lord, pinupurihan ka namin, pinasasalamatan, kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Principles and core values. Ibig sabihin, tayo ay nakapaloob sa Jesus Christ Saves Global Outreach sa prinsipyo at pangunahing halaga nito sa ating buhay. Number 1, we are Christ-centered and Bible-believing church. Ibig sabihin, tayo ay nakasentro sa salita ng ating Panginoon at sa kanyang katotohanan. Letter A, the Bible is our only and final authority. So, ang salita daw ng ating Panginoong Hesus, ang kanyang salita ay tanging pangwakas at autoridad ng ating buhay. Letter B, we preach about the Holy Bible, the blood of Jesus, and the blessed hope in Christ. Ibig sabihin, tayo ay nangangaral ng salita ng ating Panginoon. Dahil sa dugo ni Jesus, tayo'y nakalaya sa ating mga kasalanan. Amen? So sabi dito, ang salita ng ating Panginoon ay pinangangaral daw natin sa lahat ng ating kailangang abutin na mga kaluluwa. At ang dugo ni Jesus ang nagpalaya sa ating mga kasalanan. Letter C, we do not add nor subtract any word or context of what the Bible says. So Revelation chapter 22 verse 18 to 19 sabi niya dito, akong si Juan ay nagbabala. Sa sino mang makarinig sa mga hulang nasasaad sa aklat na ito, sa sino mang magdagdag sa nilalaman ng aklat na ito, idaragdag ng Diyos sa kanyang parusa ang mga salot na nakasulat dito. At ang sino mang mag-alis ng anuman sa mga hulaang nasasaad dito, ay aalisin naman ng Diyos ng karapatan sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay at sa banal na lungsod na binabanggit dito. Amen? So binabanggit po dito na kapag tayo ay nagdagdag o bawas sa anumang salita ng ating Panginoon, hindi na kasi natin mababago kung ano ang nakasaad dun sa Biblia. At ang sabi dito, may babala dito sa sino mang magbawas o magbago o magdagdag. Sabi dito, idaragdag din ng Diyos ang kanyang parusa at salot sa nakasaad dito. Amen? So yung salita ng ating Panginoon, hindi natin pwedeng galawin yun. Kung anong nakasaad doon sa Biblia, yun lamang ang ating babanggitin. At sabi dito, at ang sino mang mag-alis nito sa nakasaad dito ay aalisan daw ng Diyos ng karapatan. Amen? Kaya makapangyarihan ang salita ng ating Diyos. Hindi natin pwedeng baguhin yan. Sa number 2, we are evangelistic church. Sa Mateo chapter 28 verse 18 to 20, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. At turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ito ang nais ng Diyos sa kanyang mga anak. Tayo ay humayo kung paano tayo binago ng ating Panginoon. Sabi dito, inuutusan tayo ng ating Diyos. Tayo daw ay gusto humayo at gawin daw silang mga alagad ng ating Panginoon. At sinabi dito, turuan daw natin silang sumunod sa ating Diyos. Amen? Kaya inuutos na to sa atin ng ating Panginoon na humayo tayo. Ibig sabihin na humayo, yung mga nagbabahay-bahay tayo, humahayo tayo ng mga kaluluwa na kailangan iligtas para malaman nilang katotohanan mula sa ating Panginoon. Amen? So, inuutos ng Diyos na tayo ay humayo at turuan daw natin silang sumunod sa ating Panginoon. At sabi dito, sa number 3, we are a missionary-minded and mission-sending church. We are not contented in just bringing the harvest to the kingdom of God. We train and disciple them and send to the field with vision of creating the same mission in the lives of people we evangelize.
So, ibig sabihin, sabi dito, number 3, kami ay minded of mission. Nagpapadala sa simbahan, hindi lamang sa pagpapadala ng ani ng kaharian ng Diyos, kundi tinuturuan sa mga salita ng ating Panginoon. Ipinapadala sa kanila ang larangan ng pangitain na likhain ang parehong misyon sa buhay ng mga tao sa ating ipabahagi sa Ebanghelyo. Ibig sabihin, ipinaparating natin sa kanila ang salita ng ating Panginoon. Itinatatak natin sa isip nila kung gaano kahalaga ang salita ng ating Diyos. At sabi dito, tinuturuan daw natin silang sumunod sa ating Panginoon. Amen? So para malaman nila ang kaharian ng ating Diyos, para malaman nila ang katotohanan mula sa ating Panginoon. Kaya dalhin natin sa kanila ang salita ng ating Diyos na kailangan nila upang sila'y makalaya. At sabi dito sa number 4, we are disciplined church. Sa Acts chapter 11 verse 29 sabi niya, at nang matupad na nila ang lahat ng nasusulat tungkol sa Kanya, ibinaba nila ito sa krus at inilibing. Amen? So tayo ay disiplinado sa salita ng ating Diyos. Dinidisiplina tayo, bagamat masakit pag nagdisiplina ang ating Panginoon, pero ito naman ang magpapabago sa atin. Makakalaya tayo sa buhay natin. Kaya ang sabi dito, kami isang disiplinado sa simbahan ng ating Panginoon dito. Amen? At sabi dito, ay sa salita ng Diyos sa ating bilang Kristiyano sa pagpapalakad at pagdidisipulo. Amen? Tinuturuan natin sila, dinidisiplina natin sila kung paano lumakad. Amen? Nakasama ang ating Panginoon Jesus. Number 5, we are grace-filled church. Sa Acts chapter 11 verse 23 sabi niya dito, mula sa angka ng lalaking ito, ipinagkaloob ng Diyos sa Israel na si Jesus ang kanyang ipinangakong tagapagligtas. Lubos natin kinikilala at umaasa sa biyaya ng Diyos na gamitin ang ating mga kakayahan at regalo para sa kalwalhatian ng ating Diyos. Amen? So, dito nakasaad dito na tayo ay nakapaloob sa mga pangako ng Diyos. Nakapaloob tayo sa promise ng ating Panginoon at tayo ay umaasa sa biyaya ng ating Panginoon. Amen? Tayo ay nakasakop. Kaya kailangan nagpapasakop tayo sa ating Diyos. At mas lalo nating makilala ng lubusan ang ating Panginoon kapag tayo ay nagpapasakop sa ating Panginoon. 29 to 30 sabi niya, at nang matupad na nila ang lahat ng nasusulat tungkol sa Kanya, ibinaba nila ito sa krus at inibing, subalit siya'y muling binuhay ng Diyos. Amen? Kami ay isang mapagbigay sa simbahan at tinuturo namin sa aming mga tao ang magbigay kahit sa kahirapan at hinihikayat natin na magpabukas palad sa aming kongregasyon dahil sa paniniwala natin sa ating Panginoong Hesus. Amen? Amen. So tinuturo dito na nakasulat dito na ibiniba natin kung paano tayo binuhay ng ating Diyos, kung paano tayo binago ng ating Panginoon. Nailibing na tayo sa dati nating buhay tulad ng sinabi ni Pastora Ninita. Wala na nakalitaw dyan. Tayo ay binilibing na at tayo muling nabuhay na kasama ng ating Panginoong Hesus. Kaya yung dating buhay natin, wala na, nailibing na yan. At tayo ngayon ay bagong nilalang na nakasama natin ang ating Panginoong Hesus. Sabi niya dito, sabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo, sila'y hinirang ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila. Amen? Sabi dito na kami ay nagpapabuo ng kaloob ng Espiritu Santo upang ipangaral ang salita at hindi sa karunungan ng tao kundi sa pamamagitan ng konfirmasyon at kapangyarihan ng Diyos. Amen? So tayo ay nagpapatakbo. Amen? Tayo hinirang ng Diyos upang ipalaganap natin ang salita ng ating Panginoon. Kaya tayo ay lahat dito ay hinirang ng ating Diyos. Meron tayong ginagampanan, amen, sa mundong ito upang ibahagi sa kanila ang salita ng ating Diyos. At sabi dito, dahil sa pangaral ng salita ng Diyos, nabibigyan tayo ng karunungan. Kami ay isang hindi nakikilalang simbahan. Nagbibigay kami ng pantay na paggamot sa mga tao
Ginagawa natin silang bahagi ng iglesia sa pamamagitan ng pagsama-sama ng mga ito sa pag-aalaga ng mga grupo. Amen? So, tayo ay nagbibigay ng gamot sa kanila. Ipinaparating natin sa kanila ang lunas. Ano bang lunas na sinasabi dito? Ang salita ng ating Panginoong Hesus. Para makalaya sila sa buhay nila. At ang sabi dito, ibinabahagi natin sa kanila. At sama-sama tayong nag-aalaga sa kanila. Kaya inaalagaan natin yung hinahayuan natin. Inaalagaan natin yung mga kaluluwang inaabot natin. Amen? At care group is a small disciple unit of the church designed to reinforce, integrate, and nurture a new disciple about the Word of God and how she may apply and victoriously in everyday life. Is a led of a care leader with the 3 disciples under her supervision and guidance. Ang care group po, ito isang maliit na grupo na unit ng disipulo sa isang iglesia na itinangga upang magpalakas at isinama at pinalalaki ang isang bagong alagad tungkol sa salita ng Diyos at kung paano siya ay maaaring mag-apply, ito ay matagumpay sa pang-araw-araw na buhay. Ito yung care group, yung maliit na disipulo na samahan. Amen? Nandito nakapaloob yung mga taong nagpapalakasan. May mga hinaing. May kailangang, may mga sarili-sarili silang testimony o mga hinaing sa ating Panginoon. Dito nakapaloob lahat yon. At sabi dito, ito ay pinangungunahan ng isang leader ng pangangalaga na may 3 alagad sa ilalim ng kanyang pangangasiwa at patnubay. Itong sinasabing care group. As a letter B, cluster group. Ang grupo ay pinangungunahan ng isang cluster leader na nangangasiwa at namumuno sa 3 grupo ng pag-aalaga at leader. Dito sa care group, ito yung sinasabing cluster group, yun yung may namumuno sa 3 grupo. May nangangalaga. At sabi dito sa ng ubos na namamahala at humahantong ng hindi bababa sa 3 hanggang 15 grupo na kumipol at mga tagapangasiwa. Ito yun ang dito ay hindi bababa daw sa 3 o hanggang 15 grupo. Amen? Kapag tayo ay may care group, nandun nakapaloob, merong nangangasiwa. Bigay kami ng pantay na paggamot sa mga tao at ginagawa silang bahagi sa iglesia sa pamamagitan ng pagsama-sama nito sa mga pangangalaga sa grupo. Amen? So tayo ay tinutulungan natin sila na magamot. May binibigay natin yung lunas sa kanila. At sila'y pinapaloob natin sa isang iglesia at sama-sama tayong inaalagaan natin ang ating mga hinahayuan. At sabi na kay Lord yung pag-asa ng buhay nila. Kung paano tayo binago ng Diyos, makikita sa atin magiging good influence tayo sa iba. Kasi sinasabi dito na ipinapahayag daw natin ang ating pagtutoo sa kanila. Ipinangangaral natin ang salita ng Diyos.